Mapagpalang araw mga lalabs, ang ganda ng umaga pag ang Diyos ang ating kasama. Unahin natin ang Panginoon pagising pa lang natin sa umaga. Pasalamatan natin siya sa lahat ng bagay na ginagawa niya sa araw na ito at sa mga gagawin pa. Looking forward tayo doon sa mga magagandang bagay na gagawin ng Lord, sa mga himala at sa mga bagay na hindi natin inaasahan na pwedeng mapangyari sa kalooban ng Panginoon. Lalabs, nandito ulit tayo. Ang ganda ng panahon, grabe. And praise God, gusto kong pasalamatan si Lord dahil sa araw na ito ay ang ganda-ganda ng panahon. Although 7 degree pagising ko sa umaga, sobrang lamig. But tingnan nyo naman lalabs yung sikat ng araw. Kay gandang pagmasdan. Naalala ko lalabs yung sa mga pagbati sa networking. Laging good morning, kahit midnight, kahit sa mga team building. Laging ang pagbati ay good morning. Kung bakit good morning? Kasi dapat hindi tayo dapat matakot. Don't be afraid. Kung tayo ay nagkamali, kung tayo ay nalihis, don't be afraid to start again. Huwag tayong matakot na magpasimula ulit. Bagkos ay patuloy tayo na magpatuloy gumawa ng panibago, try and looking forward doon sa mga bagay na mangyayari pa, hindi sa mga bagay na hindi mangyayari. Sabi nga sa Bible, mapala daw yung may mga inaasahan sapagkat makakatagpo sila. Ito na nga lalabs, balik tayo sa ating trabaho. So andito na ako. Nakahanda na ang ating mga parapernalya, ang aking record, pagkuha ng tubig, pagkuha ng sample. So ngayon ay araw ng Sabado. Kumusta po ang lahat? Kumusta ang lahat? So ngayon magkukuha tayo ng sample. Ang aga natin dumarating and ang damo ay patuloy na tumataas. Tumatangkad, ako na lang ang hindi. Ano ba ito? Bakit ganito to? So lalagyan natin to ng zip ties, ang cable ties, para hindi siya matumba. Kasi parang pagiba na siya, patumba na siya. Ayan na nga, ang sikat ng araw. Grabe. Ang ganda. Nagko-contrast siya sa liwanag ng aking mobile. Andan din yung buwan, kung nakikita nyo. Pero malamig talaga. Shoutout everyone sa lahat ng nanonood at patuloy na sumusubaybay na aking mga video. Sa di pagsawa, pagtangkilik at panonood, huwag nyo pong i-skip yung ads sa aking mga video. And kung may pagkakataon po, comment na lang din kayo dyan and heart and share. Lalabs, ito yung ginawa kahapon. Ayan po yung net hanggang doon sa taas. So naglagay muna sila ng poste. Ayan yung poste hanggang doon sa dulo. Naglagay ng poste and andyan na po yung net. So kailangan po plagyan po ng net ito kasi pag oras na lumaki na ang mga bunga, ang puno pala at namunga na, namulaklak at nabunga, hindi kailangan pasukan ng mga ibong kasi sila ay namumuga doon, tinatalunan at nagpapaikot-ikot sila, tumatalon-talon. Samantala nandito lalabs yung bagong tanim. So nilagyan po ng bagong net yan sa taas. Ito yung bagong tanim. At ito yung net. So lalagyan din po yan lalabas ng gate katulad ng ibang bird net para hindi makapasok at nilalagyan yan po rin ng lock. At the same time ang mga puno ay ang mga dahon na nalalaglag at puno dyan ay hindi babagsak dito direct sa pananim kundi dyan lang sa net. So para maging maayos at malinis. Lalabs, ang blueberry pala hindi magkakatulad ng taas ng puno. So katulad po nito lalabs, so papantayin ko siya. So lagpas tuhod ko lang po ito lalabs. Tingnan mo naman namumulaklak, namumunga. Depende po ito lalabs sa variety. Katulad niyan, ito ay Elaine. Tapos ito naman po ay Raquel. Katulad ng mga mapalad ang mga tao na kasing pangalan ng blueberry. So ayan po lalabs, mababa lang po siya. Ayan ang baba ng puno. Tapos may mga bunga na, ayan may bunga na. Hindi lahat ng puno ay pantay-pantay. So depende po sa variety. Ito naman ay divina.
Ayan yung shadow ko, yung anino ko nakikita. So, ayan yung Divina. Ayan, lalabs. Mababa lang ito hanggang ano ko lang siya, hanggang dibdib. Wala pa nga eh. So, pero namunga na lalabs. Kaya napakadali magpitas ng blueberry. Sa totoo lang, napakadali talaga niya pitasin kasi ito, hihimay-himayin lang to tapos bagsak sa bakit dito. Dito sa ano, sa tiyan mo lalabs, kailangan may nakasinturon yung maliit na bakit, yung maliit na timba na parang nagtitimbang lang po yung lalabs ng 2 kilos to 2.5. So pag napuno siya, lalagay lang dito or kung nandito ang traktor, ilalagay na doon. So hindi po siya magkakapalit-palit at hindi po magkakadayaan kasi bawat bakit po lalabs, bawat isa po sa fruit picker ay may barcode na naka-encode sa system po lalabs ng computer ng company. So bawat ano po lalabs, kaya pag nagpitas po lalabs ng blueberry, huwag kakalimutan na maglagay ng tag or sticker or barcode sa iyong napitas. So pag nalagay sa bucket na puti, ililipat po yun sa traktor na ibubuhos pa sa traktor sa traktor po nandun po yung mga tray. Doon na po ilalagay yung mga sticker at wala naman po magtatanggal noon. So pangit naman yun na tanggalin mo tapos ilagay mo yung sa ano mo. Tikman nga natin lalabs. Tikman ko itong ano na to, yung Divina na tawag dito, variety. Tamis? Isa pa. So namumukadkad lalabs, hindi lahat ng ano, pantay-pantay. So ang baba lang niya. Tamis. Ayan, ang daming bunga lalabs. So mababa lang na puno. Napakababa lang niya pero hitik sa bunga. May mataas po dun lalabs pero hindi naman po kasing taas, hindi naman po lagpas tawang taas niya. Mababa. Tapos pag nagpitas po pala dito lalabs, isa dito, isa dun sa kabila. Tapos minsan itong row na to, ang tao dito ay 8 para sa lubong lahat para mabilis makalipat ng ibang anong block. Actually napakadami kaya ang range po niya, ang season ng harvest dito ay umabot ng 5 months. Actually nag-start siya ng ano ng June, nag-start siya ng June. Pero ang pinaka-hit talaga ng ano ng fruit picking ay September hanggang February. Mas nauuna matapos ang season ay ang harvest kaysa sa shed kasi pagkatapos po lalabs ang ano, tapos na ang picking, may nagtatrabaho pa sa shed kasi doon ini-stack, doon tinatambak at doon nire-repack. So marami pang mahaba pang proseso. Ito na nga mga lalabs, nandito na tayo sa laboratory. Ang kalat, ang dumi, ang dami kong dalang putik. Ayan lalabs, nag-start na nga ako, natapos ko ng isang set. So nandiyan naka-record na at mamaya i-encode dyan. And nandito ang ating panukat para sa EC. Ano nga ba ang EC? Electrical Conductivity. And para sa pH, ano na bang pH? Yan po ay hydrogen yung dulo. Potential hydrogen yung pH. So ayan na po lalabs. So dito ko po tinatapon yung tubig. Pagkatapos ko po lalabs sukatin ito para sa pH and EC. Isasawsaw ko po yan dyan at itatapon ko po ito dito po. Tapos sterilize sa kabila para sa susunod na gagawin para ito bukas. Tapos ko na isang set lalabs and ngayon ang oras ay alas 12:30. Mamaya magla-lunch na ako. Ayan, maraming pong salamat sa patuloy na pagtutok at panonood ng aking mga video. Shoutout everyone sa family ko sa Antipolo sa Bicol. Dios mabalos!